history ko ng Roman Catholic. History ng Roman Catholic. Kung pag-uusapan natin ng Roman Catholic, makakaba, makakatawag din tayo ng makakataon, ng isa-isa natin yun. Pero, nag-umpisa talaga yung pananampalatayang Katoliko sa Palestine, no? Kung saan Jesus ay pinanganak. Pero, ang simbahang Katoliko, Roman Catholic Church na isang Kristiyano ay unang tinawag na mga Kristiyano ang mga mananampalataya ni Kristo doon sa simbahan ng Antioch. At makikita yung sa Acts of the Apostles. Doon unang tinawag ng Kristiyano yung mga taong nananampalataya kay Jesus, naniniwala sa Kanya, kanyang mga turo, sinabi. Ngunit noong taong year 70 AD, nung bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng mga Romano, bigla nangalat ang mga Kristiyano. At ang naging dilema ng mga Hudyo, hindi Kristiyano, na hindi na napataya sa Kristo ay paano na ang aming identity. Sinira ng mga Romano ang templo ng mga Hudyo, sinira ang mga sinagoga, at dahil dito nagkaroon sila ng insecurity. At dahil nila sila ng insecurity, sabi nila, paano na yung ating pagsamba, paano na yung ating religion, at ang kanilang religion. Unti-unti mawawala yun, yung kanilang kultura, dahil ang mga Romano sinakop na sila. Kung kaya naman, pagbalik nila ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano Hudyo, napagbalik na nila yung mga Kristiyano, at unti-unti nilang pinapalaya sa Jerusalem, unti-unti nilang pinapalaya sa Israel, kasi na-insecure sila. Lalo na, parami na ng parami, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ng Kristo. Kung kaya naman dahil doon, inusig ng mga Hudyo ang mga Kristiyano at hindi sila pinapapasok sa mga sinagoga. Noong panahon, ang sinagoga ay yan ay mga chapels sa atin yan, mga chapels yan. So, noong panahon, magkahalo sumasamba ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo sa sinagoga. Sama-sama sila. Ngunit pagkatapos na tupigin ng mga Romano ang Jerusalem, doon nagkaroon ng security ang mga Hudyo at pinalaya sa mga Kristiyano. At isa sa mga nag-umusig sa mga sinaunang Kristiyano ay si Saul. Si Saul. Alam mo kung si Saul? Siya si Pablo. Si Pablo. Nung una kanyang pangalan ay Saul at si Pablo. Ano nangyari kay Pablo? Alam natin na si Pablo nung siya ay papunta sa isang lugar para usigin, patayin ng mga Kristiyanong nananampalataya kay Kristo ay biglang nagkaroon siya ng pangitain. No? Bigla siya nakarinig ng isang tinig ang sabi, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Nung sinabi niya, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saul, sino ka po, Panginoon? Sabi niya, ako si Kristo. Ang Panginoon. At bigla siya nag-usig sa balo, nagulat siya. At mula doon ay binuhat sa isang bahay na isang Kristiyano ang mayroon ng bahay na yun, at doon siya na-convert, naging isang Kristiyano. Pero nung una, takot sa kaya mga Kristiyano, kasi talagang inuusig ng mga Kristiyano, at isa dito mga tumapahay. At isa nga mga unang pinatay niya, siya ang pagpatay ay si St. Stephen. So, siya yung Christian Stephen, siya yung kaunang ng Christian martyr, no? Stephen. At pagkatapos noon, itong si San Pablo na dating, si Saul na dating taga-usid ng mga Kristiyano ay naging masigasig na misyonero na tagapagpalaganap ng pananampalatayang Kristiyano. Kung kaya naman, mula doon sa Jerusalem, sa Israel, ay ikot siya doon para palaganap ang mabuting balita. At tinawag niya kanyang sarili na apostol, kabilang doon sa 12 apostol. Tinawag niya kanyang sarili bilang isang apostol. At marami siyang lugar na pinuntahan doon sa Jerusalem. Hanggang sa palayo siya ng palayo sa Jerusalem, palayo siya ng palayo, palawak ang kanyang misyon, hanggang sa pinakamuli, saan siya nagtungo? Sa Roma. Sa Roma. Yun ang kanyang tumbok. So, parang spiral siya. Palayo siya ng palayo sa Jerusalem. Palayo ng palayo. Hanggang sa pinakamuli na sa Roma siya. At doon siya namatay. Kaya, ang pananampalatayang Kristiyano nadala sa Roma. At bakit sa Roma? Ang target nila. Kasi nung panahon, ang pinasentro ng mundo, nung daigdig, iwan ang ibang hindi Roma. No, yun ang pinakasentro ng daigdig. Kapag nasa Roma ka, ay kapag meron kang minamarket, meron kang negosyo, bubuglong yun doon. Kasi napakaraming tao doon. At lahat ng klase ng tao ay naandun na sa Roma. Kaya naman, ang talagang target ni San Pablo ay madala ang pananampalataya ng Kristiyano doon sa Roma. At mula doon, ang Roma ay nung mga unang panahon, sa mga unang taon ng Kristyanismo sa Roma, grabe yung pag-uusig na ginawa ng emperor. No?
lalo-lalo sa Emperor Nero. No, grabe yung pag-gusto nila ng mga Kristiyano, may mga pagkakataon na yung mga Kristiyano hinuhuli niya, tapos sinatali niya sa mga poste, tapat ng kanyang palasyo at sinusunod niya. Hindi ba tinutuog yung parang lechon? Tapos dinadaan sa apoy, tinutuog yung parang lechon. Diba sa pa yung play ng Oo, oo. Tapos mayroong pagkakataon doon na nagkaroon ng sunog sa Roma, no? Nagkaroon ng laking sunog at yun ay ipinarakan sa mga Kristiyano. At dahil doon, inusin nila sa mga Kristiyano. Pero nung panahon na naging emperor si Constantine, no? Ang anak ni Helen, Santa Helena, ay parami ng mga Kristiyano at napakarami na sa Roma. No? Kaya naisipin ni Constantine na bakit hindi gawing official religion ang Christianismo sa Roma? At doon na nag-umpisa na ang Christianismo ay nagpunta sa Roma. No? Naging official religion ng Rome, ng empire ng Rome, ang Christianismo, dahil parami ng parami. Ang sabi nila, malaking advantage daw yun para sa ibang Kristiyano. Kasi official religion siya. Pero ang totoo, ang nag-take advantage ay si Constantine dahil alam niya na parami ang mga Kristiyano sa Roma. Kapag hindi siya nag-give up, kapag hindi siya nag-give way na maging official religion ng Roma ang Kristyanismo, siya ang matatalo. Kaya nag-take advantage siya, ginawa ng official religion ang Kristyanismo sa Roma. Kasi nung panahon, marami yan eh. Ang Roma ay isang paganong bansa, isang paganong imperyo. May matibang klase ng disiplina. At dahil nga doon, mula noon, nagkaroon ng mga Santo Papa, mula kay Constantine nagkaroon ng mga Santo Papa, at sa Roma tumira. Dahil naging sentro ng panampalataya ng Kristyanismo, Katoliko ay ang Roma. Kaya naman, tinawag ang Kristyanismo na Roman Catholic. No? Ang unang taong tumawag sa mga Kristiyano na Catholic ay si Saint Ignatius of Antioch. Siya yung ang tumawag na Katoliko ang mga taong Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Katoliko ay hamon sa isang salitang Grego na Katoliko, nang ibig sabihin na universal, pandaigdigan. At yun naman ang panampalatayang Katoliko, pandaigdigan. Kasi by nature, ang ating simbahan ay missionary. Hindi lamang tayo sa isang lugar, kung hindi na talaga rin umuuling balita. Kaya meron tayong mga missionary. No, may mga parang missionero na pupunta sa Africa, pupunta sa mga lugar na hindi pa naaabot ang pananampalataya. Pero kami, tawag sa amin, may mga pare ako, dahil sa sanong pare. Dito na kami sa parokya at Pilipinas naman. Pero may mga missionero, sila nagpapalitan at ang balita. Yun ang dahilan kung bakit ang Kristiyano, ang Katoliko ay nasa Roma. Hindi dahil ito ay lumagsa sa Roma, hindi. Ang pananampalatayang Katoliko, ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi na lumagsa sa Roma. Ito ay sa Palestina, kung saan si Jesus ay ipinang. Tapos, nagkaroon lang ng tinatawag ng schism, no? Yung unang-una ay yung kasi kaya sinawag din na Roman Catholic, kasi meron din, kung sinabing Roman Catholic, tayo ay itasakot ng kapangyarihan ng Santo Papa. Nasa West, di ba yung Roman nasa West? Meron din Eastern Catholic, at marami silang iba't ibang sekta doon. Catholic din sila, pero tinatawag silang Orthodox, Eastern Catholic. Kaya para isipin tayo ay sakot ng Santo Papa, tayo ay tinatawag na Roman Catholic. Actually, yung conclusion ay one Holy Apostolic Catholic. Pag sinabi ng Apostolic, meron tayong succession sa mga Apostolic. Nang ating pananampalataya ay galing talaga sa mga Apostolic, hindi yung sekta lang. Tinata sa ating imigrasyon nila. Kaya kung po yung pinagkaibahan ng diocese sa Benedictine yung marami kasi yung may tinatawag na order, may tinatawag na congregation, may tinatawag na diocesan. No? Dalawa lang yan eh. Ang pupunta sa diocesan priest and religious priest. No? Pag sinabing diocesan priest, kami ay nasakop ng isang diocese. Halimbawa ako, nasa diocese of Imus ako. Sakop na akong diocese of Imus. Hanggang dito naman sa description ko. No? Pag sinabing, at ako yung nasakop ng obispo ng diocese of Imus. Pag sinabi namang religious, meron silang sariling sistema, meron silang sariling pamamalaan. Hindi sila sakop ng isang diocese lang. Bagamat minsan, ang kanilang house ay nandun sa isang diocese, pero sila ay kadalasan international. At naman missionary sila. They pares rin po silang Roman Catholic. Yes! They are Roman Catholic. Yung doctrine ako ng Roman Catholic,
Ang doktrina ng Roman Catholic ay napakalawak at talagang kanina yung 10 years namin na pag-aaral sa loob ng seminaryo ay kulang pa rin. Kulang pa rin talaga para mapag-aaral talaga namin yung pananampalataya Katoliko. No? Napakalawak niya. Pero ang lahat ng pananampalataya Katoliko ay minasummarize sa ating tinatawag na Apostles' Creed. Alam mo yung Apostles' Creed? I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, and so on and so forth. Yun yung summary ng ating pananampalataya Katoliko. Yun ang summary ng doktrina ng simbahan Katoliko. Yun ang Apostles' Creed. Pero, yung pinaka-core and the most important teaching of the Catholic Church ay yung one and triune God. Ang tinatawag na yung Holy Trinity. Yun ang pinaka-core. Yun ang pinaka-important teaching ng Catholic Church. Pinaka-basic na dapat malaman ng bawat Katoliko. Na ang simbahan Katoliko, ang kanyang pinananampalatayanan ay isang Diyos, ngunit tatlong persona. No? Tinatawag itong mystery sa talagang kahit pinag-aralan namin, marami ka pa rin katanungan na paano naging isa ang tatlo? Di ba sa mathematics, 1 plus 1 plus 1 equals 3? No? Siguro pwede mong isipin na ang Trinity ay parang multiplication. 1 times 1 times 1 equals 1. Parang yun. 3 persons. 3 persons in one God. in one God. No? Kaya tinatawag siyang, ang Holy Trinity ay one nature, but 3 persons. Ang 3 persons na yun? Father, Son, and Holy Spirit. No? So yun. But God is not alone. God is a community. No? Diyan tayo tinatawag na, doon sa Holy Trinity, na tayo tinatawag na immanent Trinity at economic Trinity. Pag sinabi immanent Trinity, ito yung Trinity, ang buhay ng banal na tatlo sa kanyang sarili, na hindi involved ang kanyang likha. Immanent Trinity. Sinabi immanent within. So yung buhay ng Holy Trinity. No? Kahit bago tayo nagkain, ang daigdig, ang lahat ng bagay na may buhay at walang buhay, nandun na ang Holy Trinity. At sila ay Trinity na. Sila ay Diyos na. Kaya nga, ang Diyos ay tinawag na God is love. Diba? God is love. Sabi sa Juan, God is love. Ang tanong ko sa'yo, pwede ka ba magmahal ng hindi ka lang? Hindi. Kaya ang Diyos, hindi siya pwede tawagin na God is love kung siya ay mag-isa lang. Kasi sino ang maging object ng kanyang love? Wala. Kaya pinakailangan, tatlo siya. Tatlong persona. At doon sa tatlong persona na yun, ang umiiral doon ay pag-ibig. Kaya nga God is love. Kasi ang ama, hindi bilang anak. Ang anak, hindi bilang ama. At inibig nila ang bawat Espiritu Santo. Tatlo sila. Doon lang mamiikot yun. Yung pangalawang term yung tawag na economic Trinity. Ito kung saan ang banal ng tatlo ay involved na doon sa nilikha. Halimbawa, sa economic Trinity, tinatawag ang God the Father as Creator. Yung God the Son, tinatawag na Redeemer. Kasi hindi siya ang tumibos sa atin. Ang God the Holy Spirit, tinatawag ng Sanctifier. Siya yung nagpapabalik sa atin. Siya yung nag-inspire sa atin, siya ang nagtuturo sa atin kung ano dapat natin gawin ng banal na Spirit. Sa mga panahon ng problema tayo, sa mga panahon na nahihirapan tayo, ang Holy Spirit yung involved. Ang tawag din sa kanila ay economic Trinity. Kapag silang tatlo ay yung involved na situation. Economic Trinity. Bakit po yung mga faith hindi ko nag-aaral? No? Parang absurd nga, no? Na bakit sa iba, ang kanilang may mga ibang kanilang pari nag-aasawa. Pero hindi yung Katoliko, hindi yung mga Catholic. Sa external Catholic, alam ko, kung hindi mas kanila nag-aasawa. Payag na sa Alibay, nag-aasawa yung mga pari. Siyempre, sa mga Protestante ang kanilang pastor nag-aasawa. At maraming tatanong bakit nga ba yung katimbang Katoliko ng mga pari hindi nag-aasawa. Dalawang bagay yung nakikita ko dyan. Una, practical reason. Practical reason, no? Isipin mo na lang, kung ang pari nila sa parokya merong asawa. Tapos marami siya na. Siyempre, yung parokya magpapaaral sa anak. Ano sa pula sa asawa. Siyempre, kung pari ako, hindi ko pasukin anak sa children's school. Kailangan ko mag-grade school. Saan ko kami yung pera? Sa mga donasyon ng tanda. So, for practical reason, para lahat ng yaman ng simbahan, nakalaan para sa mga tao, hindi mag-asawa sa atin. And that's the part that sacrifice ng kampanya. Hindi siya mag-asawa. Kahit na mag-asawa ng asawa sa buhay, hindi siya mag-asawa. Yung second reason na tinatawag ng theological reason. Kung sinabi theological reason, kami mga pare, ako bilang pare sa hinaharap, ay ina-anticipate namin yung magiging buhay sa langit.
na kung saan ang lahat hindi mag-aasawa. Yun ang unang dali, yun ang unang theory. Yung pangalawa ay, kami yung nag-represent ng simbahan. Pag sinabi simbahan, kasi people look good eh. Kasi kayo part ng simbahan, kaya simbahan. Kami nag-represent ng simbahan, at kami, ang tinatawag na the bride of Christ. No? Diba ang simbahan tinatawag ng bride of Christ, kami nag-represent. Symbolic. Kaya, ang tawag doon ay celibacy. Pag hindi pag-asawa ng pare, ang tawag doon ay celibacy. Sabi hindi siya nag-asawa. Nakalaan siya pare ng mission, kung gano'n siya dito. Yung question, ano po yung purpose ng baptism? Yung baptism, isa yan sa tinatawag na Christian initiation. No? Tatlo yung Christian initiation. Una, baptism. Pangalawa, confirmation. Pangatlo, first reception of the Holy Eucharist. Yung tinatawag ng first communion. Yung tatlo na yun, ang tawag ng Christian initiation. Yung purpose ng baptism, various. No? Una, ang isang batang binibinyagan ay nililis ang kanyang manang kasalanan. Yung tinatawag na original sin. Yung kasalanan ng inalapas sa mga unang mga magulang. Sa Elbasi Aga, di ba nagkasala sila? No? Pagkain ng putok na pinagkakawa. No? Namamana natin yun. Kaya para mag-ilis tayo sa kasalanan yun, nakatawag tayo sa kasalanan yun, nandun yung baptism. So, gumagitan ng tubig, o samit ng dilibigyan ng sa ngalan ng Ama, ng Buhos, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung tubig na yun ay simbolo ng paglilinis sa bata. Pangalawang purpose ng baptism ay ang pagbibinyag ay isang paraan kung saan tinatanggap ang bata o yung taong yun na binyagan kasi may dalawang klase ng baptism, ay infant baptism and adult baptism, tinatanggap sila sa simbahan. No? Parang pag-welcome sa kanila yun. No? Di ba kapag may mga fraternity, no? Merong initiation, merong mga ginagawang mga ritual. Ganun din sa atin, yung isang ritual kung saan tinatanggap at ang bata o ang adult na binyagan ay nagiging membro ng simbahan ni Cristo. Nagiging part siya ng buhay ni Cristo. Pangatlo ay sa binyag, tinatanggap niya yung tinatawag na sanctifying grace. Ito yung grasya na binibigay para ang bata ay naligtas. No? Naligtas siya. Pang-apat, para matanggap niya yung tinatawag na theological virtues. And faith, hope, and doubt. Ang tawag niya ng theological virtues. Faith, hope, and doubt. Para magkaroon siya ng pananampalataya, para magkaroon siya ng pag-asa, at para naputo siya magmahal. Yun ang dahil ng bakit binibigay. Eh, yung purpose ko ng complete. Yung complete naman ay, ito yung pagsasariwa o completion ng binyan. No? Diba? Kasi nga, diba? Yung bata, pininyagan siya maliit, wala pa siyang malay. At ang nagbibigay sa kanya-kanyang hinamaki ng mga magulang, sila ang sumagot doon sa nanapataya ka ba sa Diyos Ama? Nasabihin ng mga magulang, oo. Sabihin ng mga nilang, oo. In the of the child, ang sumasagot yung hinamaki sa kanyang mga magulang. Pero hindi niya pa alam yun. Kaya paglaki niya, usually, ang complaint nangyayari doon sa canon law nakalagay, yung pinadalhin dito, nakalagay doon na at the age of reason. No? Pero bahala na ang obispo sa isang diocese kung ano yung age of reason. Ang iba 14, ang iba 16. So ang baby niya ganyan bata, ay kukumpila ng bata. At ang pinaka-purpose ng kumpil ay para ipahayo ang bata at sabihin sa kanya, ipagtanggol niya kanyang pananampalataya sa salita at sa gawa. Nagiging missionero siya, ang bata. Nagkakaroon siya ng misyon na maglingkod sa simbahan, lalong sa simbahan. Yun ay sending off kanya. Eh, as Catholic po, sa kayang Catholic ba, meron po ba kami rules na kailangan sundin yung Yes, marami. No? Hindi ko dala yung libro, pero ang tawag sa libro na The Code of Canon Law. Kung ang Pilipinas mayroong Philippine Constitution, ang simbahang Katoliko yung tinatawag na The Code of the Canon Law. Doon sa Canon Law, pag sinabing canon, ano yan eh? Ang galing isang banyagang salita na yung may ruler, sukatan. Kaya Canon Law, sukatan. Di ba yung batas sukatan? Yung Canon Law, napapaloob doon yung mga batas ng simbahan. No? Merong batas para sa mga pare. Merong batas para sa mga sakramento, sa binyan, sa kumpil, sa pagkakasal. Merong mga batas dyan, merong mga requirements. At nakalagay yun doon sa libro yung tinatawag na The Code of Canon Law. Marami yun. Nandun lahat. Nandun lahat. Yung Ten Commandments po, siya ba po kailangan Ten Commandments. Yung Ten Commandments ay
nahati sa dalawa. Yung first 3 commandments ay para sa Diyos. Yung last 7 commandments ay para sa tao. No? Pero kung napapansin ninyo, doon sa 10 commandments parang huwag mong gagawin ito, bawal ito, ganyan. Parang negative yung presentation. Pero, it's a God's law. Galing sa Diyos yung batas na yun. Pero doon sa bagong tipan, itong 10 commandments na ito ay parang nireduce si Cristo sa dalawa. Ang natawag na the 2 commandments of love. Hindi niya siya 10 commandments, the 2 commandments of love. Ang sabi niya doon, no, meron isang mayaman minsan isang araw na lumapit kay Jesus. No, dahil siya man. Sabi niya, Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin para makapasok sa kaharian? Ang sabi ni Cristo, well, sundin mo ang mga ang pagpuntos ng Diyos, sundin mo ang batas ni Jesus. Ang sabi ng batang mayaman niya, mula po sa pagkabata, sinunod ko na ang mga batas na iyon. Alam niya na meron pang kulang doon sa kanyang Diyos, kaya nga siya nagtatanong. Nararamdaman niya may kulang pa. Ano sabi ni Jesus? Anong sabi niya? Ibigay mo ang inyong mga ari-arian sa mga mahirap. Ibig sabihin, wala pa siyang pag-ibig. Wala pa siyang pag-ibig. At meron naman isang tinanong, ano ba yung isang meron naman nagtanong sa kanya tungkol sa batas. At ang sagot naman ni Jesus, yung 2 commandments of God. Sa literally, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun ang 2 commandments of God. At doon sa summarize ang 10 commandments. Sa 2 commandments na yun. Yung yung parte po, yung difference po sa ng Roman Catholic sa ano. Napakaraming ng difference ng Roman Catholic doon sa ibang religion. Pero, iyan na natin, pag sinabi sa yung religion, yung Christianism, Buddhism, religion yan. Pero yung Kristiyano, malawak yan. Merong Katoliko, merong Protestante, merong mga Sabalista, merong Datingaan, lahat sila mga Kristiyano. At nakanaman din yung Kristiyano. Pero may tinatawag ng Christian denomination. Ibig sabihin hati-hati yung mga Kristiyano. At nakakalingkot yun. Kasi iisa lang ang Diyos sinasamba, iisa lang ang Panginoon si Cristo, pero hati-hati tayo. At nakakalingkot yun. Yun yung malaking isang gago sa katawan ni Cristo. Meron tayong tinatawag na ecumenism. No? Yung ecumenism, ang mga miyembro nito ay iba't ibang klase ng mga Kristiyano. Nandiyan ang Katoliko, nandiyan ang Protestante, nandiyan ang Lipay, at iba pang mga Kristiyano. Ecumenism ang tawag doon, ecumenism dialogue. Doon, hindi pinag-uusapan ng pagkakaiba. Doon pinag-uusapan, ano yung common ground natin? Ano yung magandang matuwan sa bawat isa? Hindi pag-uusapan ng pagkakaiba. Kasi napakaraming pagkakaiba. At talagang isa yan sa mga misyon ng simbahan, yung ecumenism, na dumating yung panahon na ang lahat ng Kristiyano ay magkaisan at hindi na magtalo-talo, hindi na mag-away-away dahil sa panagpapalay. Ecumenism ang tawag doon. Ang miyembro nun, iba't ibang klase ng mga Kristiyano. Kasama ng Katoliko. Pangalawa ay yung tawag na interreligious dialogue. Interreligious dialogue. Siguro, nung panahon pa si John Paul, yung panahon ni John Paul II, madalas yung ginagawa ito. Dumadalaga sa isang lugar, sa mga Hindu, sa mga Muslim, at iniipon niya lahat ng mga leaders ng iba't ibang religion doon sa Roma at nagkakaroon ng dialogue. Kasi hindi nila pinag-uusapan ng faith. Hindi nila pinag-uusapan ng pananampalataya. Ang pinag-uusapan nila yung common ground, paano anong magagawa nila para magkaisa para sa mundo. Para lalong-lalo na para sa mga mahihirap. So, Brother Sepo, do you believe na magkakaisa na Yes, that's our hope. Na dumating yung panahon na magkaisa. Pero mukhang panahon po? Hindi pa po. Lalo-lalo na mga Kristiyano. Bago dumating si Cristo, yung natawag na parousia ng second coming. Sana, lahat ng Kristiyano magkaisa. So, bakit po sincelebrate ng Katoliko ang Christmas po? Christmas o Misa de Gallo? Yung Christmas. Yung Christmas ay December 25, di ba? December 25. Pero sabi nila, middle yung saktong panahon na kung saan pinanganak si Cristo. Pero hindi naman mahalaga na yung sakto o hindi sakto. Ang mahalaga, sinuselebrate mo yung kapanganakan ni Cristo. At tanong mo bakit sinuselebrate, di ba? Kung tayo nga, ordinaryong tao at sinuselebrate ang ating Diyos, ang ating kapanganakan, idalaman si Cristo. Siya ang Diyos natin, siya ang Diyos natin. Kaya marapat lamang sinuselebrate natin ang kanyang kapanganakan. So, bakit po may Misa de Gallo before? Yes. Ang Misa de Gallo kasi, ano yan parang unique yan sa Pilipinas.
At pagkakalang po tayo lang meron ganyan. At dahil nung panahon ng mga Kastila, na araw-araw meron misa pa din umaga yun eh. Nung hanggang ngayon, no? Ang misa natin hindi lang maging linggo. Araw-araw ng misa. Nung panahon kasi napakaaga ng gumising ng mga Pilipino. Ang mga Kastila noon, mga pamilya Kastila, ay tanghali ng gumising. Gumising sila alas 8 ng umaga. Ang mga Pilipino gumising ng alas 4, pupunta sa bukid ng alas 4, madaling araw. So, hindi nila mahagilap ang mga Pilipino. Tuwing wala sa 8. Kasi alas 4 pa lang nandun na sa bukid. Kaya ang ginawa ng mga paring Kastila ay sabi nila, bakit hindi natin agahan ang buong misa? Lalo na kapag Pasko. Gawin natin alas 4. Parang gawin. Kaya, naging madaling araw. Akala ko na naging simbang gabi siya. Misa di gabi. No? Simba sa madaling araw. Pero yun ay isang nobena, 9 days yun. No? 9 days bago lumitin ang Christmas. Last question po. Bakit po nagsa-sign of the cross na? Yun. No? Meron niyang kaunayan doon sa ating tanong kanina sa ng simbahan na ang simbahan Katoliko, yung pinakasimbahan ng kanina ng Panaya ay yung banal sa tatlo, yung Holy Trinity. Kaya tayo, bago tayo kumain, bago magdasal, kung napadaan ng simbahan, mag-antanda na tayo ng cross. No? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ating binibigyan ng parangal ng papuri ang banal sa tatlo sa simbolong iyon. At ating ini-invoke ang kanyang presensya sa pagsahay niya. No? Sabi kasi nila, yung mga tao kasing sa pag nalatakot, nagsasadala ng cross. Ang sabi naman ng iba, bakit kapag dumadaan ng simbahan na natakot ba sila kasi nagdadala ng cross? Hindi yun. Yan ang pagbibigay galang, pagbibigay ng honor doon sa banal sa tatlo. At higit sa lahat, pag-invoke ng kanyang presence, ng kanyang tulong. So, thank you po for the time. Thank you po. Nakabait kayo. Thank you ulit. Okay na po. Thank you po.